Okay, magandang araw po. Kumusta na po kayo? Sana po ay nasa mabuting kalagayan po kayo. At ngayong araw na ito ay patuloy nating babasahin itong aklat ni Dr. Scott Hahn po. So malaking tulong natin ito sa part 2. Natapos na tayo sa part 1. No? Punta na tayo dito sa part 2. Yung part 1 na is all about in heaven right now. No? So ngayon, sa part 2, given for you, the story of sacrifice. So nandito pa tayo sa part 2. So magandang umaga sa inyong lahat. Sana po ay na-consecrate yung sarili natin sa araw na ito. Yan po ang pinaka-importante, mga kapatid. At yung Epiphany, mag-bless tayo sa inyong mga tubig, asin, mga between 9 to 10, dahil may tanungan portion. Itanong mo kay Father Darwin Gidiano. Pasok tayo between 8:30 or 9, dahil nandito lang ako sa bahay ko. At makapasok tayo sa after that, i-bless natin yung mga religious items ninyo. So, the story of sacrifice. Ito po yung babasahin ko lang then explain, no? Para makasunod po tayo. The story of sacrifice given for you. So, ito yung hina-highlight ni Dr. Scott Hahn. Given for you. So, ibinibigay po ito para sa atin. No? Walang bayad. It is given. No? Walang involved money. Mga kapatid. The praise in the Mass that knocked me out was the Lamb of God. Ito yung nakastrike sa kanya. Lamb of God. Ito yung inuulit-ulit niya. Ay bro, Ridan, kumusta na po? At sana ma-prayeran kita. Alam mo kapatid, lagi kitang isinisali sa dasal ko. Okay? Na sabay tayo gagaling. So, ito yung naka-touch sa damdamin ni Dr. Scott Hahn. Itong praise the Lamb of God. Because I knew that this Lamb was Jesus Christ Himself. That this Lamb was Jesus Christ Himself. No one has to tell you that. Perhaps you've sung or recited the words 1,000 times. Okay, bisa na? Dahil? Dahil? Mama de. So itong praise na ito, Lamb of God, ito yung naka-touch sa kanya. No? You take away the sins of the world. Have mercy on us. So inuulit natin ito for 1,000 times. Libo-libo yung pag-uulit natin dito. Pero parang baliwala dan sa mga ordinaryong Katoliko. Yes, Cyrus Glenn, may schedule tayo sa Santo Niño. And then, just as many times you've seen the priest elevate the broken host and proclaim, "This is the Lamb of God." The Lamb is Jesus. This is not new news. It's the kind of fact we gloss over. Jesus is many things. After all, He is the Lord, God, Savior, Messiah, King, Priest, Prophet, and Lamb. Yet if we were really thinking, we wouldn't gloss over that last title. Look again at the list. Lord, God,
Savior, Messiah, King, Priest, Prophet, and Lamb. One of these things is not like the others. The first 7 are titles with which we could comfortably address a God-man. Nararapat sa kanya yan na tatawagin siya na Lord, God, Savior, Messiah, King, Prophet, Priest, because He is a God-man. Their titles were with dignity. Itong title nito, with dignity, implying wisdom, power, and social status. But Lamb, again, I ask you to divest yourself of 2,000 years of accumulated symbolic meaning. Pretend for a moment that you never sang the Lamb of God. Pretend sana hindi mo inaawit itong Lamb of God, no? For a moment, no? Itong Lamb ay the ordinary title of Jesus, no? Hindi katulad ito sa 7 titles niya: God, Savior, Messiah, King, Priest, Prophet. Ito yung pinakamababa sa the rest na na-mention natin. On the Lamb, the title then seems almost comical in its inappropriateness. Lambs doesn't usually rank high on list of most admired animals. Siya yung pinaka nasa ibaba sa lahat ng mga hayop. They're not particularly strong. Hindi sila malakas, di ba? Hindi din sila clever. Hindi din sila quick or handsome. Other animals would seem more worthy. Mas worthy pa sa kanila yung animal. Yan. No? We can easily imagine Jesus, for example, as the Lion of Judah, Revelation chapter 5, verse 5. Lions are kingly. They're strong and agile. Nobody messes with the king of beasts. Lion is the king of beasts. No, pwede yun, hindi tayo mabaguhan kung ihantulad natin ni Kristo. Lions are king. They're strong, king of beasts, but Lion of Judah makes only a cameo appearance in the book of Revelation. Meanwhile, the Lamb dominates. So little appearance lang yung Lion of Judah. Pero itong image na Lamb of God dominates. Siya talaga ang nag-dominate sa book of Revelation. Appearing no less than 28 times, the Lamb rules, occupying heaven's throne. Parang siya ang nag-occupy sa heaven's throne. Revelation chapter 22 verse 3. It is the Lamb who leads an army of hundreds of thousands of men and angels, striking fear in the hearts of the wicked. Revelation chapter 6 verses 15 to 16. This last image of the first and frightening Lamb is almost too incongruous to imagine with a straight face. So dito, grabe yung tibay ng Lamb of God. No? Siya yung nasa harap ng trono ng Diyos. Yet for John, this matter of the Lamb is serious. The titles Lamb and the Lamb of God are applied to Jesus almost exclusively in the books of the New Testament that are attributed to John, the 4th Gospel, and the book of Revelation. The other New Testament books, see Acts of the Apostle chapter 8, verses 32 to 35, 1 Peter chapter 1, verse 19 says that Jesus is like a lamb in certain respects. Only John dares to call Jesus the Lamb. Not like a lamb, but the Lamb of God. See John chapter 1 verse 36. Throughout the apocalypse. Grabe, no? Siya lang yung,
nag-conclude that Jesus is the Lamb of God, definitive. We know that the Lamb is central to both the Mass, the Book of Revelation, and we know who the Lamb is. However, if we want to experience the Mass as heaven on earth, we need to know more. We need to know what the Lamb is and why we call him Lamb. To find out, we have to go back in time, almost to the very beginning. So pupunta na tayo bakit sa historical and cultural background. Okay? So, series po ito at i-share sa inyo. Series po ito sa Lamb Supper. Parang look in alto. No? Hindi lang tayo it is a series of Bible study on the Eucharist. No? Itong ginagawa natin. Okay? At sana po ay makasunod kayo nitong series natin of catechism para sa inyong lahat po ito. So, to find out, ito na yung aim natin. Bakit ang image, prominent image ni Cristo is Lamb of God? No? During Mass natin, this is the Lamb of God. No? Hindi sinabi doon na it likes the Lamb of God. No? But it seems the Lamb of God. That this is the Lamb of God. No? Bakit? So ito na, pupunta na tayo sa historical context, biblical context. So ang pamagat nito is well-bred. No? The ancient Israel, the lamb was identified with sacrifice. Ano kaya pala? Ito na yung sa ancient identified. Itong lamb is identified with sacrifice. Okay? A sacrifice is one of the most primal forms of worship. Yung pagsasakripisyo. Ito po yung pinakauna na form of worship. At i-offer nila usually is lamb. As early as the second generation described in Genesis, we find in the story of Cain and Abel, the first recorded example of sacrificial offering. So meron silang sacrificial offering. The second generation in Genesis. And the first recorded example, Cain brought to the Lord an offering of the fruit of the ground. So una niyang sacrificial offering, yung first fruit of the ground. And Abel brought the firstlings of his flock and of their fat portions. No, Genesis chapter 4 verse 3 to 4. In due time, we encounter similar burnt offerings. So magsusunog na sila para iaalay sa Diyos from Noah. Genesis chapter 8 from the ancient time. No? Genesis chapter 8 verse 20-21, Abraham. Genesis chapter 15 verse 8 to 10, 22-13. No? Jacob, Genesis chapter 48 verse 1, and others. In Genesis, the patriarchs were forever building altars. So yung mga patriarka nagtayo na ng mga altar, no? Altar of sacrifices. An altar served primarily as places of sacrifice. So yung altar is a place of sacrifice. Okay? Ano yung altar? Is a place of sacrifice. Okay? In addition to burnt offerings, an ancient sometimes pour liberation or sacrificial offerings of wine. Okay? Of the sacrifices in Genesis, two deserve our most careful attention, that of Melchizedek. So it is Melchizedek, di ba? You are the priest in line of Melchizedek. Very known po ito. So, dito natin maunawaan ang connection natin. Okay? Genesis chapter 14 verses 18-20. And that of Abraham and Isaac in Genesis 22. Melchizedek appears as the first priest mentioned in the Bible. So, he is the first priest mentioned in the Bible. So, mababasa natin yan sa being
mentioned in the Bible. And many Christians following the letter to the Hebrews chapter 7, recognize din ito ni St. Paul, 7 chapter 1 verse 17, have seen him as a foreshadowing of Jesus Christ. Sino ito si Melchizedek? Foreshadowing of Jesus Christ. Okay. So during the time of Melchizedek, Abraham, Melchizedek was born but was both priest and king. Ito pala siya, both priest and king. An odd combination in the Old Testament, but one that would later be applied to Jesus Christ. Genesis describes Melchizedek as king of Salem, a land that would later become Jerusalem. He is the king of Salem. Yung Salem is ngayon tinatawag na Jerusalem. Anong kalugan ng Jerusalem? The city of peace. Okay. Psalm chapter 76 verse 2. Jesus would arise one day as king of the heavenly Jerusalem. And again, like Melchizedek, he is the king of Salem. He is Prince of Peace. Finally, Melchizedek's sacrifice was extraordinary. In that it involved no animals. Yung sakripisyo ni king and king and priest Melchizedek involved no animals. He offered bread and wine. Anong sacrificial offering niya? Bread and wine. As Jesus would at the Last Supper. When he instituted the Eucharist, Melchizedek's sacrifice ended with a blessing upon Abraham. So yan po mga kapatid, ang connection natin ni Melchizedek. Siya lang yung nag-offer without animals. So, ito last po ito. Siguro bukas na i-share ko, elaborate ko ito sa inyo. So, bakit lamb? Because it is connected to sacrifice, identified with sacrifice, itong lamb, itong mga hayop na ito. Okay? Moriah, itong Mount of Moriah. Abraham himself would revisit the site of Salem. So, bumisita siya sa Salem. Si Abraham. Very, yung Salem, very special sa mga patriarch. Okay? Very special sa mga patriarch. Some years later, when God called upon him to make an ultimate sacrifice, in Genesis 22, God tells Abraham, take your son, your only son Isaac, whom you love, and go to the land of Moriah, and offer him there as a burnt offering upon one of the mountains. Israelite tradition recorded in the 2nd Chronicle chapter 3 verse 1 identifies Moriah with the future temple site in Jerusalem. There Abraham traveled with Isaac, who carried upon his back the wood for the sacrifice. When Isaac asked, where was the victim? Abraham replied, God will provide himself the lamb for a burnt offering, my son. Genesis chapter 22 verse 8. So, Moriah is so identifies Moriah with a future temple site in Jerusalem. So related lang pala itong Mount of Moriah to the Jerusalem. When Isaac asked where was the victim, Abraham replied, God will provide himself the lamb. In the end, the angel of God did stay Abraham's hand from sacrificing his son and provided a ram to be sacrificed. Ram is a male sheep, a male lamb.
In history, Israel would discern God's covenant, ought to make Abraham's descendants a mighty nation. By myself I have sworn, because you have not withheld your son. I will multiply your descendants as the stars of heaven, and by your descendants shall all the nations of the earth bless themselves. Genesis chapter 22. So dahil sa pag-aalay niya, sacrificial offering ni Abraham, naka-please siya sa Panginoon. Okay? Saan? Sa Moriah. Mount of Moriah, it is part of the land of Salem. No? Ngayon ay the city of Jerusalem. It would also turn out to be Israel's life insurance policy. In the desert of Sinai, when the chosen people earned death by worshipping the golden calf, Moses invoked God's covenant owed to Abraham in order to save them from the divine wrath. Exodus chapter 32, verses 13 to 14. Christian would later look upon the story of Abraham and Isaac as a profound allegory for the sacrificial upon the cross. The similarities were many. First, Jesus, like Isaac, was a faithful father's only beloved son. Si Isaac is the only begotten son. Again, like Isaac, Jesus carried uphill the wood for his own sacrifice. Si Isaac nagbuhat ng mga kahoy. Si Kristo din nagbuhat ng kahoy, the only Son of God. May similarities, which would be consummated on the hill of Jerusalem. The hill, matatapos ito sa pag-akyat niya sa bundok sa Jerusalem. In fact, the site where Jesus died, Calvary, was on the hillocks on Moriah's Ridge. Nakasali pala yun sa Moriah's Ridge. Ang laki pala itong Moriah's Ridge. Moreover, the very first line of the New Testament identifies Jesus with Isaac, the son of Abraham. Matthew chapter 1, verse 1. To Christian readers, even Abraham's words prove prophetic. Recall that there was no punctuation in the Hebrew original. And consider an alternate reading of verse 8. God will provide himself the lamb. No? So itong sinasabi niya, God will provide you a lamb. And this lamb is Jesus. It is a prophetic. No? The lamb foreshadowed, of course, was Jesus Christ, God himself. That in Christ Jesus, the blessing of Abraham might come upon the Gentiles. Hindi lang sa mga Hudyo, kundi sa buong mundo. So, he is the Lamb of God who takes away the sins of the world. Not only the sins of Israelites people, his people, the people of God, but to the sins who takes the sins of the world. So, ang ganda na image. At yan ang muna yung isi-share ko sa inyo, ha? At sana po ay nadagdagan yung kaalaman inyo. Every time, this is the Lamb of God. This is the promise of the Father. During the time of Abraham, God will provide a lamb. And this lamb is very, the statement of Abraham is very prophetic, referring to Jesus, the real lamb. Okay? So, ang ganda, no? Ako po ay na-amazed. Okay? Pasalamat na lang ako sa mga star senders natin sa live natin ngayon. Oops. Hello? Okay. Si Janing, mahinaot ko sa imong hingpit niya kayon nung padala sa atin ang 250 stars. Salamat si Sir Janing. Si Gina Guevara, 100 stars and 100 stars, 200 stars. No? Salamat po at may mga bisita pa ako sa ibaba. No? Fight Team Maria, the Taxi FD with a humble heart po. God bless. Yun. So, yun po si Father Darwin. Yung po ay kanyang video na tinampo kung saan kanyang tinapik po yung patungkol sa bakit tinatawag ang Panginoong Jesucristo na Lamb of God? So, may tanong dito na
Isa lang ang tanong na pumasok ngayong hapon na ito. Ito ay from Arnie Kabasag. Mag-bless ba si Father Darwin karunog sacramentals? Ang tubag. Dili. Oh, dili. Kay, paano man to siya, recorded naman to niya nga video. Ako lang gi-play. Nang aron po maka-share po sa inyo ha. O, sa mura to. Okay no, so sa lahat ng mamaya-maya konti, mga alas 3, alas 4 pala. Alas 4 ng hapon, straight to the point po tayo. At may topic po akong tampok mamaya kung saan ating itatampok na si Jared Almazoran na former member ng dating daan nagpaparamdam ng kanyang takot. Ha? Mamayang alas 4 po yan, abangan po ninyo sa Straight to the Point Live kung saan is si Jared Almasora na kaanib sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, haligi at suhay ng katotohanan, ay yung founded by Nicolas Antiporda Perez. Doon siya umanib doon sa iglesia kung saan iniwanan ni Soriano kasi pinahintulutang mamuno si Levita Gugula na isang babae. Doon pumunta si Jared Almasora na tila yata sa tingin ko is gusto niya siguro na maging official debate ng naturang iglesia, pero nakakahiya naman ang style niya. Abangan po ninyo ha, mayroon kasi kaming darating na debate sa Tagbilaran. It should be January 31, 2024. Pero inilipat po sa February 24 by Brother Kaloy. It should be January 31 sana, pero inilipat sa February 24 dahil sa reason ni Jared Almasora na wala siyang pamasahe, no? Kaya nakarating kay Brother Kaloy yung isyong yon, no? Wala siyang pamasahe, kaya minove yung schedule sa February 24. Tagbilaran. Ganun pa rin ang oras, alas 3 pa rin ang hapon. Pero based sa observation natin, mukha yata hindi matutuloy yon dahil si Jared Almasore nagpaparamdam ng kanyang takot. Okay, so basa muna ako ng mga comments dito sa lahat ng mga nanood sa ating live dito sa punto por punto. Punto por punto lang muna saglit kasi si Father Darwin yun. Mamayang alas 4 po, straight to the point po tayo mamaya. Okay, maayong hapon sa tanan from Delphine Pano Rabago and then Remuel Kabkabin. Magandang hapon bro JD. Yan, no? Sabi naman ni Diyos Coro and Carpias, magandang hapon po sa lahat watching from Cebu City Hall, my workplace. Okay, Arnie Kabasag, mayang hapon Father Darwin, ng Brother Jando, Praxedes Kalimpong, maadyong hapon. Naghanap ng maadyong, mga bulanon tayo sa hapon na ito, no? Okay, and Brajando Alabado. And then, ito tayo ngayon kay Bernardo Ibarzabal, ayong hapon, Padre Yog, Bro JD, God bless. Okay, from kay Sir Yogop, maayong hapon, Kaninyo. Reynaldo Sumuok, magandang hapon po sa mga kapuntos at kay Father Darwin, God bless po. Elvita Onyate, hello Father Darwin, magandang hapon po, and Salvador Malaga. Good afternoon Father Darwin, and Neverget Gano watching from Iloilo City. And this is Skylove, nag-send sa akin ng malaking heart. Thank you po sa iyo. And then si Ruel Labastida Ganuhay, ang layo naman ng adjustment bro. Hehe. Ano adjustment? Ang layo talaga ng ng inilipat ni Brother Kaloy kasi para si Almasora ng pamasahe. Alam niyo totoo mamaya lang hapon ko usapan yan. Una ako rito eh.
Umayang hapon na lang natin mag-usapan. Alas 4 po. Alas 4 ng hapon ito sa Straight to the Point. Magla-live po ako ulit for Straight to the Point. Abangan po ninyo ang ating response sa kanyang pinapakita, no? Ingon diri si Regine Bagares. Bastos man yun na tao. Bastos yun. Bastos gito nga tao si Mogay na akong gusto sa personal nga harapan. Ang purpose ana para dili niya magamit ang iyang pagkabastos. Ana? Kay kung sa online makapatuyang man siya. 'Di ba? Sa online nanood ako doon sa sa debate niya kay Mark Umbaw. Grabe bastusa jud kayo. Grabe jud. No? Yung debate niya kay Mark Umbaw, grabe bastos jud kay siya. Si Jared Almasora. Pero doon kay Rashid Indasan, mabait siya doon. Bakit harapan yun eh? Yan. Yan ang napansin ko kay Almasora. Sa personal na harapan, mabait siya. Pag nasa online lang siya, lahat na lang ng kabastusan, sabihin mo na. Ano si Almasora? Sabi ni Bernardo Barsabal, sana matuloy yan sa February, bro, JD. Actually, si SLTV, ginagamit niyang si SL para pamamaraan ba na ako'y hikayatin ni SL pumasok sa live nila bukas, pero hindi ako papasok hanggat hindi mangyayari ang debate. Yan. Dahil pag pumasok ako bukas, ang mangyayari, sabihin na agad Jared, "Hoy, Jando, nandito na tayo. Ano pang hinihintay mo? Simulan na natin." Maliban na lang kung takot at takot ka na sa akin. Yan ang mangyayari, no? Bukas, mag-live si SLTV bukas, kung sakali, pumasok ako, sabihin agad ni Jared, "Ay, nako, Jando, nandito ka na, nandito rin ako. Simulan na po natin. Huwag ka na matakot." Ayan. Ngayon, kung sakali hindi siya magpakita, kasi hindi ako magpakita bukas, o hindi siya magpakita sa akin sa Tagbilaran, ngayon darating na debate, mapapahiya siya. Alam niyo kung bakit? Ang usapan, Tagbilaran eh. Alam na kami yung usapan sa online. Ang usapan, Tagbilaran. Okay, abangan ako na. Watching from Las Piñas City. Si Bernardo Basabal nag-send sa akin ng 10 stars. Wow. Thank you po. Thank you po. RL Narit. Bro, good afternoon. Ask lang nako kung what ang religion ni Nikki Gleiser. Based sa gipakita nga ni itong sa ka SDA nga yung SDA na vlogger sa ChatGPT, si Nikki Gleiser usa ka Katoliko na. Pero matawag na siya og Katoliko lang sa papel. Daghang Katoliko lamang sa papel. Nga naman, lalim mga tamas-tamasa niyang Santo Papa ang Ginoo. Tamas-tamasa niyang Santo Papa ang Ginoo. Kana may kuyaw riya. Sa pagkatoliko ka, Ginoo tamas-tamasa nimo hasta ang kanang Santo Papa perting problema hayo nimo. Ano? Nilag ko po sa inyo na magdadala ng tatak verse po magpapatunay niya. Tinuturo siya ni Apostol Pablo. Sige, ating tawagan to. Talakayan na naman to. Hello? Hello po. Hindi ba on air to? Hindi ba on air to? Ay, naku, on air to. yung inilahad ko po sa inyo na magdadala ng tatak, verse po. Ang magpapatunay niya at itinuro siya ni Apostol Pablo. Anong tatak to? Naka-on air ako. Ano nga yung naka-on air? Anong tatak to? Masyado pang maaga.
Ang aga pa, brother. Okay lang yan. Anong tatak ito? Anong tatak ito? Ang daldal ko ba? Oh, gabi ka. Mag-send ng message, supot-supot. Ano? Ito naman. Oh. Naka-on air ako eh. Ano yung tatak na sinasabi mo rito? Hindi mo maunawaan pag hindi natin maumpisahan. Ano nga yung tatak? Hindi siya numero. Ano nga tatak to? Sabi mo kasi tatak na sa verse, sinabi na Apostol Pablo. Ano tong tatak na to? Hindi, ang umpisa kasi niyan, nabasa ko yung sulat ni Apostol Pablo. Tapos napansin ko napakahirap niyang unawain. Saan? Sa pinakaumpisa po. Ano pinakaumpisa? Doon ka. Sa mga gawa. Hindi. Yung verse na may tatak. Anong verse yung verse na may tatak? Teka lang, pag dumiretso kasi tayo noon, hindi Ay, ko alam naku, kung maunawaan kung mo rin ating simulan ako. sa gawa, baka matapos tayo mga kumamayang madaling araw. Dadam. Okay lang yan, basta nanonood sila ng ads nyo. Hindi. Ganito. Ano yung verse? Kasi baka kasi mali na naman yung interpretation mo eh. Baka kasi mali naman yung interpretation mo dito. Ano yung tatak na Hindi yun? po ako nakipagdebate. Tawag nito, Bisayaon ako ha. I-apply na ko siya ba kay ikaw man ang naunaan nga ikaw man ang gamay na sa Bible. Baga ikaw yung kung ako at ikaw mas lamang ka na sa verse ha, sa mga pangalan, sa mga tawag sa verse, kakalamang ka. Ayun. Akong isang guni ba sa imuha kung ang pag-unawa ba nako o pag-unawa nimo magkaisa ba ani? Naman. Mao na ako. Mag-umpisa ta sa mga gawa 9, no? Sabot. Gawa 9. Doon ko siya kasi unang napansin eh. Tapos napansin ko nga na kanang walang lihim na hindi mabubunyag at yung kanang verse ba mao na akong pinanghahawakan nga wala lihim na di mabubunyag. Ibig sabihin ipagkaloob niya sa ilan sa atin na maunawaan yung tungkol doon sa tatak. Ano nga tatak yan? Kasi yung sa propesya po na 666. Sige, anong tatak yan? Hindi siya bilang kasi ng tao yung 666 bilang ng tao. Bilang ng tao. Opo. So, ang literal niyan, makikita mo na ngayon yung tatak, brother. Ano ngayon? Ano nga yung katuparan nun? Unsa? Unsa may sabot ana? Numero kini sa usa ka tawo. Numero sa usa ka tawo. Unsa man nga numero? 66. Unsa man nga tatak? Dili siya numero, Jud, nga 666. So unsa man siya nga tatak? Barcode kanang Natawa na bonagena. Palatandaan. So ano? Wala na. Tanda ba? Nangupya na bugas sa born again. Dili lagi. Ako ara lagi ni. Wala man koy dili ko kalimot. Sa balay. Dili ko kalimot third year high school ko. Under ko ni Ma'am Elisa Kagaanan. Yaan ako mismo akong advisor. Isunso kong papa. Ningkatag ng about sa barcode. Sa pamit. No, nga mo daw na ang itatak ko no sa agtang sa tuong kamot. Dayon, niabot ang panahon, ilan na pong giusab, microchip na pud nga-inject. Microchip na pud. Sa una, barcode. Sunod. Tangsya, yo. Sama na, gagayin-inject naman eh. Tawag mo sa kubuang. Umpisa na to kay ang ako manggong basihan ani verse ba. Dayon,
pagka verse ang basihan, matutukoy jud nimo kung kinsa sila. Kisa mo na siya. Nagitawag na ko sa tigulang. Tang siya. Tang siya, yo. Gitawag na ko, sandali. Basta umpisa natin sa Gawa chapter 9 nga nakakita si Pablo og liwanag. Unsa tong Binura na liwanag? ako sa matanda. Unsa tong liwanag? Nakakita si Pablo ng liwanag. Doon sa verse na yon, doon tayo mag-umpisa. Anong liwanag 'yun? Yung bago siya mabulag ba? Anong liwanag 'yun? Ang verse ato niya nga katong miingon siya sa iyang mga kauban nga nakakita ang iyang mga kauban. Ako man tong gilista kay basin. Santang siya yo. Unsa nakita? Nanginginig ako. Sandali. Haraman to eh. Gawa 9 chapter. May araw dito, nanginginig ako. Bakit ba ganito ako pagka maumpisahan ko yung mga verse? Gawa 9 chapter 6 ba yun? Chapter 5, 6, 7. Yan. Ang siya, sandali lang po. Tawag ako ng matanda. Mamaya na lang. Mamaya na lang ulit, umayang gabi. Teka lang po, maghahanap buhay muna ako. Sige, mamaya na lang gabi ulit. Wala. Ayun, so maghahanap buhay muna siya. Inaano ko lang baka kasi kako mali na naman interpretation niya. Ako ra pagawas lang ka. Okay no, so arit tangaron sa mga comment kadjot ingon dire ano ba yang kausap mo bro JD? Usahay magmurag na magpaka-propeta. No, usahay. Time sa why ayo. Ingon dire si kuan barcode padulungan na sa microchip. Microchip na. Unsaon man na karon? Ngawa na may barcode ron. Ang nakaroon is kuha naman QR code. Kasi mausap na po na, mahimo na po ng QR code. Numero sa usa ka tawo, dili na numero ng kuan, dili numero sa tawang barcode. Numero na sa product nga imong paliton ang barcode. Og sa ato panahon karon, ang nabili na lang siguro QR code. Kung naman gali barcode, ato na magpalit sa kanang merkado. Okay, so this is a kutuba. To make his message known is our responsibility. So here we are to pledge our lives to the Lord.